Ang atin pong binabasa ay galing sa Genesis 30:2-9. Ang bagong magandang balita, Biblia. Mayaman na noon si Abraham, marami na siyang mga tupa, kambing at baka. Mula sa Negev, unti-unti siyang naglakbay pabalik sa dati niyang pinagkakampuhan sa pagitan ng Bethel at Ai. Si Lot na nakasakasama ni Abraham ay marami na rin mga tupa, kambing at baka. Mayroon na rin siyang sariling pamilya at mga tauhan. Hindi na sapat ang pastulan para sa mga kawan ni na Abraham at Lot. Kaya madalas nag-aaway ang mga pastol niya. Kinausap ni Abraham si Lot, hindi tayo dapat mag-away at ang mga tauhan natin sapagkat magkakamag-anak tayo. Mabuti pa yung maghiwalay tayo. Mamili ka. Kung gusto mo sa kaliwa, sa kanan ako, at kung gusto mo sa kanan, sa kaliwa ako. Naghiwalay ang magkamag-anak. Dahil nagkakaroon sila ng kompetensya sa pagkukuhanan ng inumin at pagkain ng kanilang mga hayop, nag-aaway ang kanilang mga tau-tauhan, naghiwalay sila ng landas. Mahirap manatiling magkasama, pero mahirap din naman magkalayo. Dahil itong si Lot ay kinailangan ay nakidnap pa, binawi pa ng kanyang tiyo na si Abraham. Dahil divided, they were much weaker. The emotional cost of togetherness. Yan ating pag-aaral, ano bang emotional na bayad para ang mga tao manatiling magkakasama. Salamat aming Diyos dahil ang kabutihan nyo ay patuloy na umaapaw sa aming buhay. Salamat sa paggagabay nyo sa aming pagkakasama-sama ngayon. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at hinihiling namin na papagpaliwanagin niyo ang aming isip. Lumalim ang pagkakilala namin sa inyo at lalo pa na makapamuhay kami ng mapayapa at mabunga. Kayong maging aming tagapangaral ngayon, Panginoon. At sa pag-aaral namin na iyong salita, nawa gumaling ang mga sakit ng aming emosyon, tumibay ang aming loob, at maging buo ang loob namin sa pagharap sa buhay. Bless us, lift up your name. In the name of Jesus, your Son, we celebrate your goodness and we pray. Amen. What are the dynamics of togetherness? Ano po ba yung mga simpleng paraan at batas ng pagsasama-sama? Well, unang-una, life is better lived in togetherness with family, especially one spouse or partner. Mas matamis ang buhay kung magkakasama ang nagmamahalan sa buhay. Ganun na rin in togetherness with relatives and friends. Even with like-minded people. Malaking blessing na makasama natin ang mahal natin, nagmamahal sa atin, mga kamag-anak, mga kaibigan, at pati mga taong kapareho natin mag-isip. Mga taong sang-ayon tayo at sang-ayon sila sa atin, konti ang stress, konti ang paglalabanan lagi. Another dynamics of togetherness is that togetherness has an emotional cost. May bayad ang pananatiling magkasama. At malaki ang ibinabayad natin in terms of emotion. Kaya may mga nagkakahiwalay kasi ayaw na nilang magbayad ng emotional cost. Staying together requires an emotional investment. There could be so many reasons not to be emotionally attached. In fact, to detach or to fight. Hindi tayo nauubusan ng naiimbentong dahilan para mag-away-away, magkalayo-layo, magsikmatan at maghiwalay ng landas. People are separated by emotional differences. Habang emotionally nakakasundo ang dalawang tao, napakahirap nilang paghiwalayin. Kaya napakalaking commitment dapat na mag-asawa, lalo na mag-asawa, na magkaroon lagi ng emotional compatibility. Pag magkaiba na ang nararamdaman, lalo't pag nagkakainisan at dumadalas, kumukupas ang pagmamahalan, na i-emphasize ang galit hanggang umuwi sa paghihiwalay. People together could invent a lot of disagreements. Marami mga pagkakaiba-iba. Kaya maghalaga din ang mga magkakamag-anak, magkakaibigan, lalo mag-asawang nagpasya na mamuhay magkasama habang buhay to grow together in the same direction intellectually and emotionally. Kuminsan naman sa araw ng kasal, they're still emotionally compatible, pero nagkakalayo hanggang hindi na magkabalikan.
At lalong humihirap ang kalagayan pagka ang isa sa kanila o pareho sila ay nagkaroon ng ibang compatible person. Pag nahulog ang loob, nakaisang loob ang ibang tao, nagkakaroon ng third party kung minsan ang relationship. People are separated by emotional wounds. Mga nasaktan, sumama ang loob, nagtampo, naghinanakit, nagalit, namuhi. Lahat yan pwede mangyari. Nagkakaroon ng selosan, kuminsan na inggitan. Yung mga sugat na yon, nagiging mga bakod na naghihiwalay sa mga taong dapat sana ay napag-iisa. James 3:16, whenever people are jealous or selfish, they cause trouble and do all sorts of cruel things. Pagka nasaktan, nakasakit, nagselos, naiiba ang ugali, nakakapagsalita ng hindi maganda, pagka naiinggit, nakakapagwala ng mga masasakit na salita, at pagka binili ka ng masakit na salita din, hindi na matatapos ang giyera. Ephesians 4:31-32, stop being bitter and angry and mad at others. Don't yell at one another or curse each other or ever be rude. Instead, be kind and merciful and forgive others, just as God forgave you because of Christ. Isang napakalinaw na payo at reseta para manatiling maganda ang samahan. Huwag daw magkimkim ng mga sama ng loob, mga galit sa isa't isa, at lalong-lalo na huwag magtaas ng boses, huwag sumigaw, huwag magmura, dahil ito ay nagpapalayo ng loob ng mga dapat sana ay malapit sa atin. Huwag maging magaspang ang ugali. Sa halip, baligtarin ito, maging mabait, maging mabuti, mahabagin, mapagpatawad. At pag nangyari yon, mahirap buwagin ang pagsasamahan ng mag-asawa, magulang at anak, magkapatid, magkaibigan, maging magkakasama sa trabaho. People are separated by emotional protectionism. Yung mga ayaw masaktan, pinoprotekta ang sarili nila, lumalayo na lang. O yung ayaw na patuloy na masaktan pa, nagiging very defensive, nagsasara ng puso, nagsasara ng isip, para hindi na lang siya maabot. Proverbs 14:10-11, each heart knows its own bitterness. May kanya-kanya tayong pait na dinadala, at pag hindi mo yan hinandle na mabuti, ikaw ang i-handle niyan. Kaya dapat laging pinagtatapat sa Panginoon, kung maaaring ihinga sa magandang paraan para hindi maging pangit ang bunga ng paghihinga, kundi mapabuti. Dapat hindi iniingatan at kinikimkim ang mga sama ng loob na ito. Dahil lalabas at lalabas din. 1 Peter 3:9, don't be hateful and insult people just because they are hateful and insult you. And Jesus said something to that effect, do not return evil for evil. When people curse you, you bless them. Para matigil yung cycle of evil. Pag may sinabi at ginawang masama sa iyong kapwa at sinuklian mo ng masama rin, susuklian niya uli ng masama, hindi na matatapos. Pero pag ginawan ka ng masama at hindi ka nagsukli ng masama at binaligtad mo at gumawa ka pa nga ng mabuti, well, may posibilidad na gumawa pa rin siya ng masama, pero pahinanay ng pahina kasi nawawala na siya ng lakas ng loob na gumawa ng masama. At maaari pa nga magkaroon siya ng pagbabagong loob. At kung hindi man siya magbago, hindi mo dinagdagan ng apoy, hindi sobrang lalaki. Isipin natin ang mga mahal natin sa buhay na nalayo sa atin, lumayo sa atin, nilayuan natin. Para huwag nang mayroon pang madagdag na lumayo at mapalayo. At kung maaari, magkabalikan pa tayo ng mga mahal natin, minamahal natin, lalong-lalo mga kamag-anak. 1 Corinthians 6:7, when one of you takes another to court, all of you lose. It would be better to let yourselves be cheated and robbed. Hindi laging kailangang literal ang pag-a-apply ng verses na ito na kailangan man magdemanda, hindi ka pa nagdedemanda. Pero ang point na nililinaw dito ni Pablo, mas madalas pa na malulugi ka kung sobra kang legalista. Kung ikaw ay magsasakdal, maghahablahan kayo sa korte,
Pwedeng meron kang mapala, pwedeng may mahabol kang property, pwedeng may masingil kang utang, pero may nawawalang malaki. At yun ay kung nagkalayuan na kayo ng loob, lubos na kayong nagsumpaan at naglayo, mas malaki ang lugi kaysa mapapala mo na pera o property dahil mas mahalaga yung goodwill ng tao. You lose the goodwill, you lose the love, you lose the relationship. People should be willing to pay the emotional price for staying together. Meron kayong mahal sa buhay, may nagmamahal sa inyo, dapat meron ka na agad determinasyon that you will be willing to pay the emotional price. Which means, may mga panahong masasaktan ka, mabibigo, magdaramdam, may mga panahon na hindi masusuklian ang kabutihan ng iyong kabutihan, may mga panahon na sobra ka masasakripisyo, but when you are willing to pay that price, the emotional price of togetherness, you will also reap the fruit of doing good and remaining together with those people who matter to you. The emotional price and complications of going and staying apart could be so much more. Yes, mahirap sikaping manatiling magkasama, pero mas mahirap din namang maghiwalay. May babayaran ka, may ibabayad ka para manatiling maganda ang relasyon nyo. Pero malaki din naman na ibabayad pag pumangit yung relasyon eh. Lalo't kung dinagdagan mo pa yung kapangitan. Magbabayad ka na rin lang, mapapagod ka na rin lang, mapagod ka na on the side of restoring and keeping the relations instead of destroying it further. Pareho lang nakakapagod yon, pero mas maganda ang bunga nung pinagpapaguran mo na mabuo kayo, ma-repair kayo, mapaayos kayo. To be together, love should be equal to or greater than hatred. Araw-araw naman nangyayari yun eh. May nakakatuwa, may hindi nakakatuwa. May maganda, may pangit. Pero para manatili ang pagsasama, manatili ang magandang samahan, kindness should be equal to or greater than unkindness. May nagagawa ka kumisan na hindi mabait, hindi mabuti, pero dapat matakpan mo yun. Makabawi ka. Mapalitan mo man lang ng kabutihan o mas dagdagan mo pa ng higit na kabutihan yung nagawa mong hindi mabuti. Same with politeness and rudeness. Kuminsan nagiging magaspang ka, ang iyong ugali, hindi ka masyadong in the best of your behavior, pero dapat lagi kang bumabawi. Na mas marami kang politeness kesa rudeness. Mas marami kang kagandahang asal kesa kapangitan ng asal. And the same goes for goodwill and ill will. It should be equal to or greater than. Kung hindi, pag palaging mas maraming hatred kesa love, mas maraming unkindness kesa kindness, rudeness kesa politeness, ill will kesa goodwill, guguho ang inyong relasyon. At ito kuminsan na hindi napapansin ng mag-asawa na unti-unti na palang dumadami yung negative, nadadaig na yung positive. Sobra na palang inabuso ni babae si lalaki o ni lalaki si babae. Akala niya pwede yun sunod-sunod, araw-araw, buwan-buwan, taon-taon, hanggang puno na pala yung isa at ayaw na. Yan ang mathematics yun eh. Do the numbers. We are not perfect beings. May nagagawa tayong mali, pero dapat sa pinakamadaling panahon, maitama mo yun. Mapalitan mo ng tama at masapawan ng tama. Dahil kung isa tayo pagod, meron tayong mga pagkukulang, pero tiyakin mong nakakabawi ka agad. Napupuna ng mga pagkukulang, nasosobrahan pa nga. Kung minsan meron tayong nasasabing hindi maganda, pero dapat natatabunan mo yun ng mas maraming maganda. But the problem with words, pag nasabi mo na, kahit anong bawi ang gawin mo, nandun na yung sugat. Bihira na nabubura ng magandang salita later yung naunang sinabing pangit. Pwedeng magpatawad yung napagsabihan, pwedeng makalimot sandali, pero nababaalala at naaalala. Kaya yung pananakit sa pamamagitan ng salita, pag-ingatan nating sobra dahil ang hirap bumawi pag nanakit tayo sa pamamagitan ng ating dila. 1 Peter 3:9-11,
Don't be hateful and insult people just because they are hateful and insult you. Instead, treat everyone with kindness. You are God's chosen ones, and He will bless you. The scriptures say, do you really love life? Do you want to be happy? Then stop saying cruel things and quit telling lies. Give up your evil ways and do right as you find and follow the road that leads to peace. Sinasabi in the context of the relationship within the church, pero mas lapat sa relationship ng mag-asawa, ng magkakapatid, ng nasa isang pamilya, na magkakaibigan, na huwag nagsasalita ng pangit at huwag mangi-insulto, no? Sabi niya, talaga bang mahal mo ang buhay? Gusto mong sumaya? Well, tumigil ka ng kasasabi ng mga malulupit na mga salita. Hindi ka sasaya pag malupit ang iyong dila. Bakit? Sasaktan mo ang mga tao nagmamahal sa iyo, lalayo sila, mag-iisa ka. Paano ka sasaya nun? And quit telling lies. Kasi pag lagi ka nagsisinungaling, lalo sa iyong asawa, nadadala, nasasaktan, mamaya ayaw na maniwala. Wala ka ng credibility. And when you lose the trust of your spouse, you lose. Malaking lugi yan. Dapat idilat ng mga may asawa ang kanilang mga mata sa katotohanan na negative, positive. May accounting ang relasyon. Dapat positive ang balance mo. Dapat ang bottom line mo, positive. Pag lagi kang withdraw ng withdraw, mauubos siyang account mo at bigla na lamang na wala na pala. Dapat iniingatan, lalo kung mahal mo at lalo kung mahal ka. Kumisan kahit hindi mo mahal pero mahal ka, ingatan mo dahil napakarami na bang magmamahal sa iyo? Sayang naman tong isang to. Lalo kung siya ang tunay mong asawa o kamag-anak mo, sayang naman na may pagmamahal na mawawala. Sa bawat pamilya, sa bawat pangkat, the team or the group should produce sufficient or surplus goodwill and love. Bawat isa sa grupo, bawat isa sa pangkat, dapat mag-ambag sa pagmamahalan, sa kapayapaan, sa katahimikan. Sa inyong pamilya, sa inyong mga tahanan, sa inyong mga social circles, dapat ang lahat ng kasali doon nag-aambag para magkaroon ng kapayapaan, katahimikan, kasiyahan. Dapat lahat nagde-deposit ng goodwill, hindi nagwi-withdraw. Kasi pag lahat nagwi-withdraw, lahat gumagawa ng mali, lahat nagsisiraan, ang bilis maubos ng inyong dahilan para manatili magkasama. Kaya kuminsan ang pinakamasa sa magkakaaway, magkapatid o mag-asawa o ex o kamag-anak. Kasi kayo rin ang nagkaroon ng pinakamalapit na access sa isa't isa. Kung sino ang nagiging pinakamalapit sa iyo, yun ang kandidato rin na pwedeng maging pinakamalayo later. Pag hindi nyo na-handle yan. That's why your best friend could be your worst enemy. Maging sa mga nagmamahalan romantically, there's a very thin line between love and hate. That it is so easy to hate the one you used to love. Mas may access ka, mas kaya mong manakit. Kaya yung mga dating close, pag yan na nag-away, ang sama, ang saklap. Kasi close to each other. They know each other's secrets, pwede nilang ibunyag. Alam nila ang mga weakness ng isa't isa, pwede nilang pagsamantalahan yon. Pero bakit mo sasaktan yung close sa'yo? Bakit yung naging close na sa'yo, ilalayo mo pa o papalayuin mo pa? Sayang. Meron kang naging asawa na mga 5, 10, 15 taon. Bakit papawalan mo pa yan para magsimula ka na naman ng iba? Maibabalik mo ba ang panahon? Meron ka ng kaibigan, ang takal-takal yung magkaibigan, magsasalita kayo ng pangit, magsisiraan kayo, magkakagalit kayo. Hindi na kayo ngayon magkaibigan, magkaaway pa. Sayang ang panahon. Biruin mo yung emotional investment mo sa kanya. Kung 10 years, hindi lang yun. Siguradong may financial investment ka, may time investment ka, tas dahil lang nainis ka o nainis siya, hindi kayo gumawa ng paraan na magkabati muli. Sayang. Mabuti sana kung mabubuhay ka sa mundo forever. Pero, dumadaan ang oras. Maaaring yung iba, malapit na palang bawian ang buhay. Hindi na pwedeng i-replay ang buhay. Sayang yung naipundar na mga relasyon kung sasayangin. Colossians 3:13-16, put up
with each other. And forgive anyone who does you wrong, just as Christ has forgiven you. Love is more important than anything else. It is what ties everything completely together. Each one of you is part of the body of Christ, and you were chosen to live together in peace. So let the peace that comes from Christ control your thoughts. Makapangyarihan at magandang payo. So yan, pagpasensyahan kayo. Magpatawaran kayo. Tulad ng pagpapasensya at pagpapatawad sa inyo ni Jesus. Ang pag-iibigan ay mas mahalaga kahit sa ano paman. Mas mahalaga ito kaysa sa pride. Mas mahalaga ito kaysa manalo ka sa pagtatalo. Mas mahalaga may pagmamahal. Yan, sabi ko noon, ang nagbubuklod sa lahat-lahat pag may pag-ibig. Huwag na huwag pababayaan na yan ay mawala o maubos. Sabi, be grateful. Let the message about Christ completely fill your lives. While you use all your wisdom to teach and instruct each other, with thankful hearts, sing psalms and hymns and spiritual songs to God. So fill your life with godly songs. Hindi lang kanta yun, kahit expressions, kahit body language, laging ina-express mo is what is beautiful, what is godly, what is uplifting, para masarap kang kasama at para maitaboy ang mga negative powers in the air. Dapat positive, cheerful, happy. If you will maintain a good relationship, dapat yung general climate in being with you is positive, cheerful, and happy. Hindi negative, sad, and miserable. Pag lagi kang miserable and sad, mauubos yung goodwill ng tao pagkasama ka, mauubos yung lakas niya hanggang mamaya iiwasan ka na niyang makasama. Kaya ang matatalinong tao, hindi kayo lagi nagpapalungkot, nagbibigay ng problema sa kapwa. Hindi ito yung darating siya sa inyo, meron kayong daing, meron kayong problema, meron kayong negative na kwento, meron kayong nakakasira ng loob, meron kayong chismis, mamaya iiwasan na kayo. Hindi ka panapanabik na puntahan yung tao na pagdating mo, may reklamo lagi. Laging merong sumbong, laging merong kulang, dapat masaya kang kasama. Tungkulin nating pasayahin yung hangin para lapitan tayo ng mga tao at hindi iwasan. Everyone should contribute to the collective goodwill. So pag merong masaya, makisaya ka. Alangan namang killjoy ka. Merong malungkot, makiramay ka, magko-contribute ka. Para ka nais-nais, kaibig-ibig, kapanapanabik, na ikaw ay kasama sa buhay. Naitatanong ba natin sa sarili yon, yung masarap ba akong kasama? Madalas nagtatanong tayo, pantay ba ang kilay ko? Diba? Maganda ba ang gupit ko? Pero naitatanong ba natin, masarap ba akong kasama? Lalo sa mag-asawa, maitanong nyo naman, masarap ba akong kasama? Paano pa natin mas mapapasarap? Pag sinabi ng asawa mong, itahin natin ang bibig mo para huwag ka na makapagsalita, para sumarap, ibig sabihin, over-talkative ka na nun. Diba? Dapat nagtatanong tayo, let's not presume na masarap tayong kasama. And there's a basic law in life, anything pleasurable you want to repeat experiencing, anything unpleasant you avoid repeating. So pagkasama ka ba, pleasant or unpleasant? Because if you are pleasant to be with, people will like to be with you again and again and again. But if you are unpleasant to be with, people will avoid repeating the negative experience. Iiwasan ka. Kung asawa ka, kapatid ka, nanay ka, biyanan ka, ang daming unpleasant, konting-konti lang yung pleasant, mabubura ka sa social registry. Unti-unti mong mahahalata na nagkakaroon ng mga okasyong hindi mo nalalaman, hindi ka naiimbita. May mga lakaran na puwera ka. O nasa isang bahay lang kayo pero walang kumakausap sa'yo kasi hindi pleasant. Kung lagi kang may pintas, lagi kang may reklamo, lagi kang ang tali-talino, lagi kang has something wise to say, wala namang may gusto sa sobrang matalinong kasama eh. Kakapagod. Kaya dapat iniiwasan din natin yung
mapurga yung mga tao sa ating wisdom na hindi naman nila hinihingi. Be nice to be with. At iba-ibang tao, iba yung concept nila ng nice, so mag-a-adjust ka rin. Mahalaga, dahil sabi ng Diyos, it is not good for a man to be alone. Siya na ang may sabi nun. No matter what self-denial some of us might want to do na, ay, ako okay lang alone, ako okay lang alone. Ang totoo, alam mo, hindi okay yun. Nag-okay-okayan ka lang dahil alone ka, wala kang choice. But it's always nicer when people are around, especially if there is a positive air when you are together. Kaya sa Romans 16:17, my friends, I beg you to watch out for anyone who causes trouble and divides the church by refusing to do all you were taught. Stay away from them and apply that to your family. Apply that to your social circle. Watch out those that divide. Pagsabihan sila, ituwid sila, and at the very least, huwag magpadala sa kanila. Sa pamilya, kung minsan hindi natin napapansin, ang daming division. Si anak number 1, kampi kay nanay. Si anak number 2, kampi kay tatay. Dapat walang ganun. Kaya ka nga may pamilya, so you belong. Pero you feel pa rin, you don't belong. Because somebody does not make you feel like you belong dahil gumagawa sila ng sarili nilang exclusive banana republic at puwera ka. That is cruel. At kung ipinupwera ka naman, mag-isip-isip ka, bakit kaya? Ba't ayaw sa'yo? Hindi lagi namang silang may kasalanan, baka naman talagang napakahirap mong kasama. Kaya hindi ka nalang tuloy sinasama. May mga tatay, iniiwasang isama na mag-iina sa mga shopping kasi laging gustong umuwi. Hindi pa nag-i-enjoy yung mga kasama, uwi na tayo. Gusto pa nilang magbuting-ting ng mga kung ano-anong mga tindang hindi naman nila binibili. Tiyakin nyo masarap kayong kasama, lalo kayo asawa nyo, gusto niya mag-shopping. Kumimbento kayo ng mga gagawa, o sige, mag-shopping ka dyan, magkakape ako dito, magkita tayo mamaya after 1 hour. Pero huwag siya madaliin. Kailangan masarap kang kasama para gustuhin kasama ka. Napakahalaga nun. So, the team or the group should help save love and goodwill. Lagi naman tayong pumipili Magwi-withdraw ba ako ngayon from the goodwill of the group or magde-deposit? Magdadagdag ba ako ng saya o magbabawas? Pag conscious tayo nun, madalas we will make the right choice. May okasyon, bigla kang uminit ang ulo, nagalit ka sa isang bagay lang. Really? Gusto mong mag-withdraw ng goodwill sa magandang okasyon na to? Ngayon pa, sa oras na ito, dito ka pa mag-aarte, magdadrama, magagalit. Kung kailan may pagtitipon, kung kailan masaya, hindi mo pwede maghintay yan. Talagang gusto mo mag-withdraw? Sayang naman. Dapat may timing ang lahat. For everything there is season and a time for every matter under heaven. Kumisan may mga panahon na kailangan ka ng mahal mo sa buhay o na nagmamahal sa'yo. Pero sa panahon na yun, hindi mo siya kailangan. Kasi nalilibang ka, may gusto kang gawin, o may gusto kang tapusin, o meron kang ginagawa. Niyayaya ka niya makipagkwentuhan, pero ikaw may mahalaga kang ginagawa. Pero naiisip mo bang, hindi ko siya kailangan, pero kailangan ba niya ako ngayon? At pag naisip mo yun na, ay, kailangan niya siguro ako, kaya nandito, kaya liligid-ligid, kakalong-kalong, kakalakalabet, then ibababa mo ang ginagawa mo, hindi dahil kailangan mo tong taong ito, kundi kailangan ka niya. At pag ganun kang tao, hindi ka mapag-iisa sa buhay. Nakakapagdamdam, yung nagpaparamdam ka na, nade-depress ka, nalulungkot ka, gusto mo nang makausap, naiinip ka, natatakot ka, pero ayaw kang pansinin kasi busy siya. At wala siyang kamalay-malay na nagtatanim ka na pala ng sama ng loob laban sa kanya, at pag pinag-ulit-ulit niya yon, mas marami na siyang na-withdraw from the goodwill, wala siyang naibigay na goodwill, naubos na, mamaya, wala ka na sa buhay niya, sayang ka, dahil kamag-anak ka o kaibigan ka. Napakahalaga na tayo nakikiramdam kung ano ang kailangan ng kapwa, hindi lang yung kailangan natin. So have and keep necessary insurances, assurances, and commitments sa relasyon.
Siyempre, ang tao, willing lang mag-invest emotionally sa'yo kung may investment ka rin. Willing siyang tumaya sa'yo kung may taya ka rin. Willing siyang maging faithful kung faithful ka rin. Willing siya na italaga ang buhay niya kung willing ka rin. Malakay 2:15, didn't God create you to become like one person with your wife? And why did He do this? It was so you would have children and then lead them to become God's people. Don't ever be unfaithful to your wife. Or kung babaliktarin mo, don't be unfaithful to your husband. Sinasabi sa Malakay 2:15, kaya ka binigyan ng Panginoon ng kabiyak, para ka maging tapat sa Kanya. Para magkaroon kayo ng mga supling, magkaroon kayo ng tahimik na buhay, sa ikabubuti yung lahat. Pero subukan mong magtaksil, subukan mong magsinungaling, masisira yan. Dapat mong pahalagahan to not be unfaithful to your spouse. Isang pananagot ang napakahalaga. Yan ang number 1 family destroyer, yung unfaithfulness. Lahat naman napapatawad, katamaran, pagkakamali, nasunog mo yung bahay, yung kotse, naihulog mo sa bangin, napapatawad. Pero yung nagtaksil ka, ang hirap makalimutan. Lalo't kung mahal ka. Kaya dapat pinapahalagahan mo yung pagtitiwala ng iyong asawa. Ephesians 5:25, a husband should love his wife as much as Christ loved the church and gave His life for it. And 1 Peter 3:1, 4, and 7. If you're a wife, you must put your husband first. Be beautiful in your heart by being gentle and quiet. This kind of beauty will last, and God considers it very special. Long ago, those women who worship God and put their hope in Him made themselves beautiful by putting their husbands first. If you are a husband, you should be thoughtful of your wife. Treat her with honor. Yan pala ang pinaka-importanting biblical beauty secret. Na unahin mo ang kapakanan, ang dangal ng iyong asawa. Sabi, yan ang magagandang babae. Yung malinis ang puso, matapat sa asawa, at inuuna ang ikabubuti ng kanyang asawa. Sapagkat pag ginawa mo yun, siyempre yung lalaki, lalo ka mamahalin, uunahin ka rin niya. Pero pag nineneglect mo siya, magkakaroon siya ng excuse na ineglect ka rin. Ephesians 6:4, parents, don't be hard on your children. Raise them properly. Teach them and instruct them about the Lord. Isang malaking insurance ang pamilya mo ay magiging buo kung habang bata, inuunahan mo ang sanlibutan na magturo sa iyong anak. Tinuturuan mo siya maging makadiyos, mabuti, minamahal mo siya, sapagat ang pag-ibig na itinatanim sa puso ng anak, talagang garantisadong namumunga. Marami sa mga tao, paglaki nila habang buong adult years, masamang ugali, mahirap makasundo, may mga psychological problems kasi hindi minahal ng magulang ng sapat nung maliliit pa. At kung sakali, nawa ay wala, na ganyan ang naging karanasan, huwag niyo nang sisihin yung mga magulang niyo noong unang panahon pang mga pagkakamali nila. Buti na lang may magulang tayo sa langit, ang ating Panginoong Jesus, na pwedeng mag-make up sa pagkukulang ng ating mga earthly parents. Gumawa ka ng paraan para papunan yung kulang nun. Huwag kang laging puro na lang sisi tungkol doon dahil hindi mo na may balik pa. Pero habang tayo nagpapalaki ng mga bata, love them. Show them how to grow up in the Lord. At sabi nga, teach a child habang bata pa siya. At pag tumanda siya, hinding-hindi niya yun lalayuan. Pwede lumilihis-lihis ng konti, kaliwa, kanan, pero bumabalik at bumabalik din pag pinalaki mo talaga sa tama. Hindi sobrang naliligaw. Importante na huwag daw maging malupit sa mga bata. Ang itanim sa kanila pag-ibig, pagtitiwala, pagmamahal. 1 Timothy 5:8, people who don't take care of their relatives, and especially their own families, have given up the faith. They are worse than someone who doesn't have faith in the Lord. So ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga ng pagiging mabuting kamag-anak, mabuting provider, mabuting miyembro ng pamilya. Ang tumatalikod daw sa pag-aaruga ng mga kamag-anak, lalong-lalo ng
nuclear family mo, yung tatay, nanay, kapatid, asawa, magulang, anak, sabi, masahol pa yan sa hindi mananampalataya. At anong sabi sa mga anak, children, sa Ephesians 6:1-3, you belong to the Lord and you do the right thing when you obey your parents. The first commandment with the promise says, obey your father and your mother, and you will have a long and happy life. May turo ang Biblia sa bawat miyembro ng pamilya. Sa dalawang magka-partner na mag-asawa. Lahat, merong dapat gawin, lumagay sa lugar para tumama ang lahat. Pati sa magkakaibigan, Proverbs 17:17, a friend is always a friend, and relatives are born to share our troubles. Ito kung minsan ang pagdadalawang loob ng mga mananampalataya, lalo yung mga sobrang relihiyoso. They stop being a friend to their friend pagka yung friend ay nagkakaroon ng kasalanan, nagkakaroon ng kalituhan, o nagkaroon ng ibang relihiyon. But sabi, a friend is always a friend. Huwag dapat bakuran yung pagiging kaibigan mo ng kanyang performance, ng kanyang holiness or sinfulness, maging ng kanyang religious belief at the moment. Lalo ka maging kaibigan. Marami nagtatanong, ano pong gagawin ko sa anak ko? Ganito, nagkakasala siya. Well, hindi mo naman mapigil maging pagmahal ka na lang na magulang. Ang sister ko po, may nagtatanong ba sa akin sa Facebook, ang sister ko po ay mistress. At ngayon, buntis na siya, mistress siya. Anong gagawin ko sa kanya? Na-offend po ang aking pananampalataya. So, why don't you just be a loving sister? Hayaan mo na lang Diyos ang mag-judge sa kanya. Kapatid ka magpakakapatid ka na lang. Siguro may dahilan kaya siya nasadlak sa kalagayan na yan. Meron siyang pangangailangan, meron siyang kalituhan, or meron siya talagang pagkakamali. Pero maging kapatid ka na lang, mahalin mo na lang. Hindi mo alam kung anong kulang sa buhay niya, kaya siya nagkakaganyan. Napakahirap kung minsan na ang kamag-anak mo, kapamilya mo, kaibigan mo ay relihiyoso. Nilalagyan niya ng mga religious standards ang kanyang pakikipagkaibigan. Na pagka hindi na niya gusto yung version ng Bible na binabasa mo, hindi ka na niya kakibuhin. Pagka sa tingin niya nagkakasala ka, lalayuan ka na agad. Kung kailan mo kailangan ng kaibigan, kung kailan mo kailangan ng kamag-anak, doon ka palalayuan ni relihiyoso. Hindi ganon ang style ni Jesus. Kaya talagang dapat ibalik natin si Jesus sa Christianity. Gagaan ang buhay, magiging masarap tayong kasama, at mas makakaakay tayo ng mga tao tungo sa Panginoon. So togetherness requires agreement. Kailangan pinagkakasunduan yan. Kaya nga ang kasal, may kontrata pa eh. Yun yung agreement, nakasulat pa, may mga saksi pa. Tapos laging gusto maghiwalay. Kailangan mag-invest ka para tumibay yung kasal, hindi humina at mawasak. Amos 3:3, can two people walk together without agreeing to meet? Walang nananatiling magkasama na hindi nagpapasyang magkasundo o makipagkasundo. Pag merong naghiwalay, ibig sabihin, hindi na sila nagkasundo at ayaw nilang magkasunduan pa. Kaya meron silang pananagutan. Togetherness requires commitment. It has a price. Ang Panginoong Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, samahan niyo ako, napakabigat ng aking pasanin. Samahan niyo ako maglamay. Magdasal tayo. Matthew 26:40, He came back and found His disciples sleeping. So He said to Peter, can't any of you stay awake with me for just 1 hour? Kailangan may commitment para manatiling isa at nagkakaisa. Togetherness requires cooperation. Talaga kailangan makiayon ka, makisama, makibagay, makisangkot, makiisa. 1 Corinthians 12:12, the body of Christ has many different parts, just as any other body does. But each part performs its specific role. Ganon din sa mag-asawa, meron kayong parts, ganon din ang magulang at anak, ganon din ang magkakapatid, ang pamilya, ang church. You have to do your part.
You have to contribute positively to keep the relationship. And not only to preserve it, but to make it nice and beautiful and enjoyable because you will never pass this way again. Minsan lang tayong mabuhay dito sa mundo at sabi ni Lord, it is not good for man to be alone. Mas masarap na may karamay, kasama, kasalo. Pero para mangyari yon, you must be willing to agree and you must be agreeable. Kailangan you meet people halfway, cooperate and function, pay the price of togetherness or lose people and pay a higher price. Be isolated and be alone. Remember the Lord said, it is not good for a man or a woman to be alone. We must pay the price. Count the cost. Mas mahal ang bayad pag nawala yung mga taong mahal natin o nagmamahal sa atin. So pay willingly, sacrifice willingly, it is worth it. Just like Jesus paid the price to keep the relationship with humans, with us. And it is worth it. Dear Lord, ipakita niyo po sa amin ang kalagayan namin. Ipaliwanag niyo po kung ano ang namamagitan sa amin at mga taong bahagi ng aming buhay. Turo mo sa amin na magpatawad, to make up for people kung sila ang may kulang o kami man po, Panginoon, puna ng mga kakulangan namin. Patalinuhin niyo kami para lagi naming malinawan na mas marami dapat kaming positive contribution kaysa negative withdrawals sa aming mga relasyon. Kung ngayon ay nalalayo kami sa mga taong dapat ay mahalaga, turuan niyo kami kung paano malapit. Kung kami ang may kasalanan o sila, bigyan niyo kaming karunungan so that we will become agents of peace instead of trouble, so that we will become blessings instead of curses. At nawa, Panginoon, ang dalangin namin, lalo sa mga mag-asawa, mga magulang at anak, mga pamilya na nakakalayo, pagbuklurin mo silang muli, papaliwanagin ang pag-iisip, bigyan ng karunungan na gawin ang tama. At sa mga hindi naman ito ang problema, patuloy niyong gawin kaming conscious, Lord, to stay responsible so that our relationship with people who matter will never be destroyed by irresponsibility. Pagbulay-bulayan natin ito, mga kapatid, at pagpalain tayo ng Panginoon with beautiful, powerful, and lasting relationships.